Angle-angle theorem o angle-angle similarity theorem. So, sabi dito, kapag ang dalawang angles, when two angles of corresponding triangle, kung yung dalawang angle is congruent dun sa dalawang angle ng isa pang triangle, then triangles are similar. So, kung may dalawa kang triangle, kung yung dalawang angle doon is congruent doon sa isa pang triangle or equal sila ng angle value, kung pareho silang 50, yeah, similar sila. So, ayan, papasok na tayo sa angle, kasi hindi kumpleto yung trigo natin pag walang angle. So, nakita niyo yung mga given, no? Ayan. Hindi na ako gagawa sarili ko example, but importante kasi dito yung mga clues, no? Pag nakita nyo sa given na pag merong parehong angle na given denoted by big letters or capital letters, automatic papasok doon yung angle similarity theorem. Nakita nyo doon sa unang example. Pero ang pinakaano rito is gagamit ka ng ratio and proportion. Doon sa magkakas ng shadow. Ano ba, may isang tao na may shadow siya, isang tao yung height niya, then yung height ng shadow niya, then yung height ng tree, at yung shadow ng tree na kinast. So usually ang hinahanap doon, shadow ng tree. So kasi minsan hindi na tinuturo yan hindi minsan nagbibigay ang clue ng teacher para matuto tayo. Basta lang siniset up yung proportion. Pero para may clue, person's height over person's shadow, then a tree's height over a tree's shadow. So, ang hinahanap doon is yung height ng tree. So, yung height ng tree, we denote that as x. So, 6 over 4 equals x to 20. So, since may equal sign sa gitna, pwede mo silang i-cross multiply. We can get their cross product and i-divide natin to cancel out to isolate x. So, ayan. 30 feet yung lumabas. So, kasi minsan yung setup ng proportion, minsan hindi binibigay ang clue kung bakit Basta binibigay na lang yung number. Hindi ka dapat naka-base dun sa given number. Dapat may clue ka. Swerte natin dito, kaya ako dito nahirapan kasi nagbe-base ka dun sa number. Pero yung sa proportion kasi is person's height, person's shadow, then a tree's height and a tree's shadow. Parang ganun. Yun yung magandang clue. Kasi ang hinahanap mo is height ng tree. So automatic, yun yung x or y or z mo. Kasi the rest, given na yun. So yun yung importante. Diba? Nababalikan natin. So, doon na lang tayo mag-base, no? Pag hinahanap yung height ng tree, yung height ng person, then yung height ng kanyang shadow, equals height ng tree, tsaka yung shadow ng tree. Yun yung importante yung clue doon. In-emphasize ko lang, kaya nilagay ko. So, buti na lang nabalikan natin. So, yun lang po.